Lumalakas na ang pag-aaklas sa Russia laban kay Vladimir Putin, hinihiling ang pagtatapos ng digmaan laban sa Ukraine kung hindi ay maaring magkaroon ng panlipunang pagsabog na hindi kayang kontrolin ng Kremlin. Sa Russian State Duma, may nangyaring dating imposibleng mangyari nung nakaraang taon. Nahaharap si Vladimir Putin sa isang pambihirang pampublikong kahilingan mula sa State Duma na magpakita ng totoong plano para tapusin ang digmaan laban sa Ukraine. Hiniling ng State Duma na ipaliwanag ni Putin kung paano matatapos ang digmaan at ipakita ang plano kung saan patungo. Kalokohan na talaga ang mga pahayag tungkol sa denazification, demilitarization at mga Nazi, pati mga dugyot na Ruso naiintindihan na ito. May nagsabi sa State Duma na kamakailan lang pwedeng makasuhan ng kriminal sa Rusya dahil dito. Nasa bingit ng panlipunang pagsabog ang bansa, kaya kailangang linawin ang plano para tapusin ang digmaan dahil walang nakakaintindi. Saan nga ba patungo ang Rusya sa pamumuno ni Vladimir Putin? Ito na ang sinisimulang pag-usapan sa State Duma. Alamin natin. Ako si Alexei Pechi. Bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento ninyo. Sa State Duma ng Russian Federation, hiniling ni KPRF kinatawan Vyacheslav Markaev kay Vladimir Putin na ilahad ang totoong plano para tapusin ang digmaan laban sa Ukraine. Sa kanyang talumpati, binanggit niya ang lahat ng nagpapahina sa Russia mula sa loob, mga iskandalo ng korupsyon, oligarkiya at pagkawala ayon sa kanya ng pinakaaktibo at may kakayahang magparaming bahagi ng populasyon. Tinutukoy dito ang mga nasawing sundalong Ruso sa digmaan laban sa Ukraine. Hindi malinaw kung bakit sila lumaban, ngunit namatay sila sa banal na lupain ng Ukraine at nananatiling nabubulok doon ang kanilang mga labi na walang nagmamalasakit. Sabi ng isang kinatawan ng KPRF, ito raw ang pinakaaktibo at may kakayahang magparaming bahagi ng populasyon na nawala sa Russia. Sa totoo lang, hindi naman nakakalungkot. Ayun Россия потеряла. Sabi niya, may malaking problema sa drone attacks ng Ukraine at hindi dapat magkunwaring ayos lang. At pagkatapos, sinabi ng kinatawan ng KPRF ang pinakamahalaga at ito ang kanyang sinabi. Tapos na ang panahon ng ilusyon, ang bansa ay nasa bingit ng panlipunang pagsabog. At idinagdag niya na ang sisi para dito ay mapupunta mismo sa matagal ng namumunong kapangyarihan sa katahuhan ng rehimen ni Vladimir Putin. Kung hindi magbabago ang sitwasyon, sabi niya, ang kaguluhan sa lipunan at ang kaguluhan ay lalo lamang magiging malamang at tiyak na gagamitin ito ng kanluran. Hindi lang si Markev ang ganito. Totoo, dinadagdagan lang niya ang listahan ng mga pampublikong personalidad na kumukontra sa opisyal na linya ni Putin. Noong huling bahagi ng Mayo, nanawagan ng isa pang kinatawan mula sa parehong partido, si Renat Suleymanov, na tapusin na agad ang digmaan dahil hindi ito kakayanin ng ekonomiya. At mas maaga pa, ang dating masugid na taga-suporta ng Kremlin, ang tinatawag na Z, propagandista na si Ilya Remeslo, ay tumalikod kay Putin, tinawag ang presidente ng Russia na isang kriminal sa digmaan at magnanakaw. Kapag naririnig na ang ganitong boses sa State Duma, hindi na ito aksidente kundi malinaw na sintomas ng pagbabago sa lipunan. Dito mismong si Vladimir Putin ang umamin sa mga problema na nagpapakitang alam niyang may tensyon sa lipunan. Hindi na nila maluloko ang mga maruruming Ruso sa mga kwento ng tagumpay. Inamin ni Putin na hindi kasing bilis ng gusto nila ang hukbong Ruso pero tuloy pa rin ang unti-unti nilang pagsulong araw-araw sa larangan ng labanan. Narito ang sinabi ng kalbong mabahong pandak na si Vladimir Putin. Lahat ay umaayon sa atin, hindi man ito kasing bilis ng gusto natin, pero araw-araw ay sumusulong tayo at unti-unting kinokontrol ang ating mga teritoryo. Ganito ang mangyayari, makakamit natin ito. Walang dapat magduda rito. Ibig sabihin, sinasabi niya na hindi dapat magduda. At ilan pang daang Rusong Ivan ang mamamatay sa digmaan laban sa Ukraine. Siguro, baka may marating din tayo. Pero dahil nakikita natin, may mga pagdududa pa rin. Dito lumilitaw ang tanong, bakit nabibitak ang pundasyon ng rehimen ni Putin at saan galing ang mga ganitong boses? Una sa lahat, dahil ang ekonomiya ng Rusya ay papunta na sa pagbagsak. Halos suminto na ang paglago, nananatiling mataas ang inflasyon at ang mga pag-atake ng mga Ukrainian sa mga oil refinery at terminal ay seryosong nagbawas sa budget ng Moscow. Ang totoo niyan, ayon sa opisyal na datos, ang produksyon ng langis ay bumagsak sa pinakamababang antas sa loob ng 16 na taon. Nakakatakot ang gasto sa militar kahit para sa Kremlin. Sa simula ng 2026, tumaas ng higit sa 30% taon-taon ang gastusin sa militar at umabot ito sa 46% ng lahat ng gastusin sa budget. Kung ikumpara sa kita ng budget ng Federasyon ng Rusya, mas malala ang sitwasyon.
Mula Enero hanggang Marso, ang gastusin sa militar ay katumbas ng 2/4 ng kita ng budget ng Rusya. Ibig sabihin, halos bawat ikalawang rublo mula sa federal na budget ay napupunta sa digmaan. Pakinggan nyo lang, 2/4 ng kita ng budget ay napupunta sa digmaan. 2/4. Hindi ito 30%, 2/4 ito. May senyales ng pagkataranta mula mismo sa itaas ng sistemang pinansyal. Ayon sa mga independenteng Russian channel na may sanggunian sa kanilang mga source, sinasabing nagbigay ng ultimatum kay Putin ang pinuno ng Central Bank ng Russian Federation na si Elvira Nabiulina. Si Nabiulina. Поставила Путину ультиматум. Tatapusin lang niya ang termino kung hindi isasara ng Kremlin ang hangganan at di magpapataw ng batas militar. Kung mangyari raw yon, babagsak ang ekonomiya at ayaw niyang masangkot dito. Sabi ng maaring ipaliwanag namin channel, balak na raw magbitiw agad si Nabiulina. Ngayong linggo, hindi siya at mga kinatawan niya dumalo sa pagpupulong kay Putin at mga ministro ukol sa mga REIT. At tulad ng alam ninyo, kapag ang pinuno ng Bangko Sentral ay lumalayo kay Vladimir Putin, hindi lang ito technical na pagtatalo, kundi totoong politika. Ibig sabihin, alam niyang palubog na ang lahat at sinusubukan niyang tumakas sa lumulubog na barko pero hindi siya pinapayagan. Bumababa rin ang mga pangunahing rating. Ititigil ng pambansang VTS-IOM na yung linggo ang paglalatala ng publikong trust rating kay Putin dahil bumagsak ito sa pinakamababang antas mula simula ng malawakang digmaan. Noong unang bahagi ng Abril, si Vladimir Putin, ang Pangulo, ay tinukoy bilang isa sa mga politiko na pinagkakatiwalaan ng 29% o 29.5% ng mga Ruso. Pagkatapos nito, biglang itinigil ang paglalatala ng survey. Sabi nila, bakit mo pa kailangan yan? Isipin mo, sinasabi sa mga Ruso na wag na lang lumaban sa pagbaba ng ratings doon. Bakit pa kailangang gumawa ng aksyon si Putin para sa mga maruruming Ruso? Alisin na lang ang ratings. Tapos na. Bakit mahalaga kung ilan ang nagtitiwala o hindi nagtitiwala kay Putin? Ito naman ay Russia. Isa itong mabangis na kawan. Anong pakialam? O sige, halimbawa, lumabas na 90 Ruso ang nagsabing di sila nagtitiwala kay Putin pero may gagawin ba sila? Wala naman. Ipapadala lang sila at papatayin sa digmaan. Ganyan ang buong Rusya. Dito papasok ang Ukrainian intelihensya na may alas. Ayon kay Zelensky, nakuha ng mga espesyal na ahensya ng Ukraine ang mga lihim na dokumento na diretso kay Vladimir Putin. Ang tinutukoy dito ay ang rating ng Kremlin, pinuno at ang hindi kasiyahan ng mga Ruso sa kanyang mga gawain ayon kay Zelensky. Bihira lang makatanggap si Vladimir Putin ng totoong impormasyon pero sapat na ito para makagawa siya ng mga konklusyon at nakakatakot ito para sa Kremlin. Ang kinatawag na mga inaasahang antas ng hindi kasiyahan ng mga Ruso ay patuloy na tataas. At si Putin ay unti-unti nang nasasanay sa ideya na hindi mapipigilan ang pagtaas na ito. At hindi ito titigil sa isang antas lang hanggang Setyembre kung kailan nakatakda ang halalan sa parlamento sa Rusya. Iniulat ng mga intelihensya ang pagtaas ng protesta sa mga reyon at dito rin nagmula ang matinding pahayag ni Zelensky. Maaring hindi na si Vladimir Putin ang magiging kaharap sa kasunduang pangkapayapaan. Nababago nga ba ang digmaan dahil dito? Sabi ng The Times, oo, nagbabago ito. May senyales ng pagbaligtad ng takbo kahit may ilang reserbasyon. Ang optimismo ng Kiev ay nakabatay sa pagtataya na mas marami ng sundalo ang napapatay o tuluyang napapawalang laban ng Ukraine kaysa sa kayang marekrut ng Russia. Ayon sa paniktik militar ng Ukraine, umaabot sa 30,000 sundalo ng kalaban ang nawawala bawat buwan. Mataas ang presyon at posibleng mas dumami ang mawawala sa hanay ng Russia kaysa sa dami ng bagong recruit sa ilang buwan, pero maaga pa para sabihing turning point ito. Ngayon, FPV drones na nangihibabaw sa labanan. Dinoble ng Ukraine ang target sa paggawa ng drone at ang pagdiskonekta ng Starlink para sa Russia ay nagbigay sa Kiev ng natatanging kalamangan sa loob ng 50 hanggang 200 kilometro. Ibig sabihin, ito ang mga atake sa mid-range. Ngunit ito ang paradox na hindi talaga nakakapag-relax sa atin. Kahit may reklamo sa Duma, bumabagsak na rating at nag-aaklas ang sentral na bangko, hindi pa rin binabago ni Vladimir Putin ang direksyon niya. Noong Hunyo 12, nilagdaan niya ang utos na dagdagan ng halos 10,000 katao ang hukbo. Ito na ang pangalawang beses na pinalawak ang hukbong Ruso sa nakaraang 4 na buwan. Matagal nang malinaw na hindi iniinda ni Vladimir Putin ang opinyon ng publiko. Ipinakita niyang handa siyang isakripisyo ang daang-daang libong sundalong Ruso. Wala siyang pakialam sa kanila. Sabi ko nga, kahit di masiyahan ang mga Ruso, ano ngayon? Wala lang.
Nais ng Ukraine sulitin ang pagkakataon kaya sinusugal nila lahat. Ayon sa ulat ng politiko, humihingi ang Kyiv sa mga kaalyado ng dagdag na 20 bilyong dolyar para mapanatili ang kanilang kalamangan. Ang pahayag ng opisyal ng Ukraina ay lubang tapat. Nasusunog ang Rusya, literal na nasusunog, at gusto ng Kiev na mas lalo pa itong masunog. Pero para dito, kailangan ng pondo. Para dumami pa ng 10-10 beses ang lahat ng mga drone at missile na lumilipad papuntang Rusya. Parang magliyab ang Rusya. Oo, totoo ang pag-aaklas sa Duma ng Estado. Malakas nang binabanggit ang hangganan ng social na pagsabog. Mahalaga ito sa Rusya. Pero habang itong nilalang na ito, itong hampas lupang si Vladimir Putin sa Kremlin ay sarili lang niya ang pinakikinggan. Ang hangganan na iyon ay nananatiling mga salita lang. Wala nang iba pa. Uulitin ko lang ang punto ko. Kahit siyam na po sa 100 Ruso ay hindi masaya, wala pa rin gagawin ang mga ito. Umaasa na magpoprotesta sila ay kalokohan lang. Naalala ko nung simula ng digmaan na marami sa Ukraine ang umasa, pati si Pangulong Zelensky ay nanawagan pa sa mga Ruso. Kinusap niya ang mga mamamahayag na Ruso na para bang sinasabing, ano pa ang ginagawa nyo? Alam nyo naman kung saan hahantong ang lahat ng ito? Wala namang epekto yon. Ang mga Ruso ay alinman sa tumatakas mula sa bansang yon o sumusuporta sa rehimen ni Vladimir Putin. Idadagdag ko rin ang aking opinyon. Kamakailan may nabasa akong komento mula sa mga Ruso na nakatira sa ibang bansa. Sabi nila, paano namin sisimulan ang pag-uusap at makikisalamuha sa mga Ukrainyano sa ibang bansa, gayong hindi naman kami ang pumili o nagpasya sa digmaang ito. Tingnan ninyo, tumakas ako mula sa Rusya nung nagsimula ang digmaan at nayon ay hindi na ako doon nakatira. Hindi ako taga-suporta ni Putin at wala akong kinalaman dito, hindi ko digmaan ito. Kalokohan lang lahat yan. Bilang sagot dyan, ang unang tanong na pumapasok sa isip ko ay, bakit at para saan gustong-gusto ng mga Ruso na makipag-usap sa mga Ukrainian sa ibang bansa? Para saan? Kasi, mas marami talaga kayo kung tutuusin, mas marami kayo sa bilang. Kahit nga sa kwento ninyo, kita naman. Mga Skorlupi, huwag kayong makialam sa mga Ukrainian. Matagal nang sinasabi ng mga Ruso na magkakapatid at magkaibigan tayo. Tigilan nyo na kami, layuan at hayaan nyo na kami. Layuan nyo lang ang mga Ukrainian, hindi namin kailangan ang pagkakaibigan o anuman mula sa inyo. Isa pa, kapag sinasabi ng mga Ruso na hindi nila pinili ang digmaang ito, pakinggan nyo, 20 taon bago ang digmaan, pinili nyo si Vladimir Putin. Pagkatapos ng 2014, wala ni isa sa inyo ang kumukondena. Walang kumondena sa pagsakop ng Crimea at masakar sa Donbas ng mga Ruso nang ipadala nila ang mga sundalo roon laban sa Ukraine. Wala sa inyo ang humiling kay Vladimir Putin sa protesta na itigil ang Ukraine. Wala ring gumawa para mapigilan ang digmaang ito. At mula sa Rusya, tumakas kayo sa simula ng malawakang digmaan para lang iligtas ang sarili ninyong balat, iligtas ang sarili ninyong puwet, wala nang iba. Talaga, wala nang iba pa. Kung may garantiya lang na mamumuhay kayong payapa sa Rusya, hindi mamumubilisa, pagmumultahin o gagalawin. Oo, walang katakas kahit saan, kaya hindi na kailangan. Puro kasinungalingan lang ito na gustong ipakalat ng mga Ruso sa ibang bansa at linlangin ang mga Ukrainiano. Yung mga umalis, sinasabi nilang mabubuti kami, di kami tulad ng iba. Si Putin ay nasa kapangyarihan na ng 26 na taon, ibig sabihin 26 na taon ninyong hindi pinipili ito. O paano? Isulat ninyo ang inyong opinyon, ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. At mga Ukrainian, alam ko na ang mga Ruso sa kasamaang palad. Sa aking malaking panghihinayang, ang mga hindi pa naliligo na Ruso ay patuloy pa ring sumisilip at nanonood ng mga episode na ito. May tanong ako sa inyo, bakit? Ano bang gusto ninyo dito? Ano ang payo ko sa inyo? Kunin ninyo ang inyong mga gamit, umalis na kayo rito. Emosyonal ako ngayon, pero sasabihin ko ang lahat ng iniisip ko at kung paano ko talaga iniisip, dito ko ilalagay ang tuldok. Ang inyong opinyon, ang inyong mga konklusyon ay tradisyon na isinusulat sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng anumang donasyon. Nasa description ng video ang Buy Me a Coffee at Patreon links. May mga link para sa crypto wallets, bank details at iba pa, pumili lang ng pinakamaginhawa para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.